Matapos tanggalin ang 2 itlog ng isang lalaki sa ospital, sa kanya lang nalaman na mali pala ang operasyon. Kumalat pa rin ang cancer cell sa buong katawan niya. Pero nang malaman niya, hindi siya nagalit. Sa halip, tiningnan niya ang agimat na iniwan ng asawa niya at humalakhak ng malakas. Dahil pakiramdam ng lalaki, tanging ang ganitong klaseng pagkamatay, nawawakasan ang kanyang lahi. Ang makapagpapatahimik sa kaluluwa ng kanyang yumaong asawa. Ngunit sa muli niyang pagdilat, ang nakita mo ay ang nakadikit sa bintana ng dati ninyong bahay. Ang pan ng alikabok na dekorasyong pangkasal. Pagkatapos, mabilis mong hinanap sa loob at labas ng bahay. Nakita mo si Lin Qingshui na walang saplot at nakabaluktot sa higaan. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang malalaking mata ay puno ng kawalan. Ang dati niyang maputi at makinis na katawan, ay puno na rin ng mga nag-cross na pasa. At nang muli mong makita, ang babaeng laman ng iyong isip at panaginip sa halos buong buhay mo. Agad kang naging emosyonal, agad kang lumapit para yakapin siya ng mahigpit. Napakaraming pagsisisi at pangungulila ang gusto mong sabihin. Pero sa sandaling iyon, lahat ay bumara sa iyong lalamunan. At nagsimula kang umiyak dahil sa hinanakit. Sa dati mong buhay, gumawa ka ng paraan para mahulog si Lin Qingshui sa imbakan ng tubig. Dahilan para makita siya ng buong nayon na magulo ang kasuotan. Habang sinasagip mo, para sa kanyang reputasyon, napilitan siyang magpakasal sa iyo. Pero simula nang pumasok si Lin Qingshui sa pamamahay mo, wala siyang naranasang kahit isang araw na maganda. Sa gitna ng iyong walang katapusang pananakit, nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagtalon sa imbakan ng tubig habang yakap ang inyong anak. Hanggang sa makuha ng kanyang kuya ang mga bangkay ng mag-ina, mula sa ilog, sa kakalang natauhan. Pagkatapos noon, kahit sinamantala mo ang pagkakataon, at kumita ng yaman na hindi mauubos sa 10 buhay. Pero ang babaeng nagturo sa iyo kung paano magbago gamit ang sarili niyang buhay, ay wala na. Habang nalulunod ka sa saya ng iyong muling pagsilang, biglang may umalingaw-ngaw na isang pighiitang sigaw. Layuan mo ko, huwag mo kong hawakan. Sa sandaling iyon, habang tinitingnan mo si Lin Qingshui na nanginginig ang buong katawan. Saka mo lang naalala model, sa pagkakataong ito, humiram ng pera si Lin Qingshui sa pamilya niya para ibili ng pagkain ng anak niyo. Pero inagaw mo lang yun para ipambili ng alak. At pag-uwi mo ng lasing, brutal mo pa siyang pinahirapan sa kama. Nang maalala mo to, itinaas mo ang iyong kamay at malakas na sinampal ang sarili ng mahigit 10 beses. Agad na damyugaw ang gilid ng iyong bibig. Tahimik lang na pinapanood ni Lin Qingshui ang ginagawa mo. Hindi niya napigil ang mapang-isi ng mapakla. Hindi na niya mabilang kung pang ilang beses na ba itong nangyari. Dahil sa tuwing nawawala ang tama mo, palagi kang lumuluhod para humingi ng tawad. Pero wala pang 2 araw, daratay na namang muli sa katawan ni Lin Qingshui ang mga kamao mo. Kaya niyang tiisin ang pagpapahirap mo sa kanya sa kama. Pero hindi niya kayang tiisin na nagugutom at walang makain ang anak ninyo. Ang mahinang pag-iyak ng sanggol ay nagbigay sa magagandang mata ni Lin Qingshui ng isang sinag ng pag-asa. Parantang isinuot niya ang damit at kinarga ang kanyang anak. Pero dahil sa matagal ng kakulangan sa nutrisyon ni Lin Qingshui, wala nang gatas na makuha sa kanya ang bata. Kaya muli itong humagulgol ng malakas. Ang pag-iyak ng anak mo ang siyang gumising sa'yo. Agad kang bumangon para pulutin ang mga damit sa sahig. Mrs., hintayin mo ko. Hahanap ako ng pagkain para sa anak natin. Pagkasabi noon, mabilis kang tumakbo papunta sa tindahan sa kanto. Nang makita ka ni Mang Huang, ang may-ari ng tindahan, nagtanong siya habang nakalabas ang naninilaw niyang mga ngipin. Anong alak ang kukunin mo ngayon? Mang Huang, pwede po bang umutang ng isang supot ng pagkain ng bata? Nang marinig ni Mang Huang na uutang ka na naman. Wala siyang sinabing kahit ano. Kumuha lang siya ng isang supot ng pagkain ng bata mula sa estante. Nagpasalamat ka sa kanya at nagmamadaling bumalik sa bahay. Pagdating mo sa bahay, at naabutan mo ang asawa mo sa ganoon pa ring kalagayan, hindi mo napigil ang makaramdam muli ng matinding kirot sa iyong dibdib. Mrs., nakabili na ko ng pagkain. Nang marinig ang sinabi mo, agad na naging alerto si Lin Qingshui. Puno ng takot ang kanyang maputlang mukha. Binabalaan kita, huwag mong ibenta ang anak ko. Dahil kung hindi, isinusumpa ko, mauubos ang lahi niyong mga jaw. Pagkakita mo sa eksenang yun, natigilan ka sa iyong kinatatayuan. Bahagya mong naalala na parang may nangyari ng ganito. Dati, balak mo sanang ibenta ang anak mo sa isang mag-asawa sa bayan. Para ipambili ng alak, ano ba tong mga kagaguhang pinaggagawa ko? Kaya pala namatay ako sa testicular cancer sa dati kong buhay. Buti nga sa akin, kaya ipinatong mo ang hawak mong lugaw sa sira-sirang maliit na kama. Pinapangako ko, hindi ko ibebenta ang anak natin. Bukas na bukas, pupunta ako sa bayan para maghanap ng trabaho. Pagkasabi mo niyan, tumalikod ka na at lumabas. Pagdating sa labas, malakas mong sinampal ulit ang sarili mo ng ilang beses. Kung tama ang pagkakatanda ko, si Lin Qingshui, sa buwan na ito, tumalon sa reservoir habang karga ang anak ninyo. Kapag naiisip mo yun, nanginginig ang buong katawan mo. Dahil padilim na, at naubusan na rin ang pagkain sa bahay. Pagkalipas ng 20 minuto, nakarating ka sa paanan ng bundok sa likuran. Bigla mong hinugot ang garter mula sa iyong pantalon, at gumawa ng tirador. Pak, pinakawalan mo ang isang bato. Isang bato-bato ang pumagaspas at lumipad. Sa dati mong buhay, noong yumaman ka, nahilig ka sa sport na shooting.
Naglaro ka rin ng tirador ng matagal-tagal. Matapos mag-abang sa damuhan ng halos kalahating araw. Sa wakas ay nakahuli ka ng isang manok bundok gamit ang lambat. Nakatirador ka pa ng ilang bato-bato. Maliit lang ang mga bato-bato. Ang 4 na piraso, wala pa sigurong 1 kilo. Pero yung manok bundok, nasa 2.5 kilo sa taba. Itinali mo ang mga ito gamit ang baging at isinabit sa sanga ng puno. Nang papasanin mo na sana pauwi, bigla mong naramdaman na gama ng iyong likuran. Nawala ang mga dala mo. Agad kang pinagpawisan ng malamig. Hala, may multo yata. Bigla, nakita mong kumislap ang anteng-anteng na nakasabit sa dibdib mo. Ito ang bagay na laging daladala ng asawa mo sa dati mong buhay. Hindi ito gawa sa jade o plastic. Inalis niya lang ito noong tumalon siya sa ilog para magpakamatay. Itinapon sa tabi ng dam. Nang tingnan mong maigi, nawala na ang liwanag ng anteng-anteng. Kaya hindi mo napigil ang hawakan ito. Sa sumunod na sandali, pumasok ka sa isang espasyo. Kung pagbabasehan ng laki, mas malaki pa ang kwarto mo sa ospital. Matapos mong subukan ng ilang beses, saka mo lang naintindihan. Makakapasok ka kapag pinipisil mo ang anteng-anteng. At makakalabas ka kapag inisip mong lumabas. Dahil sa espesyal na kakayahang ito, makakabangon kang muli sa buhay na ito. Habang pauwi ka. Gumagamit pa rin ng gasera ang bahay ninyo. Lumipas na ang pinakamahihirap na taon ng kalamidad. Pero nakakagulat na naghihirap pa rin kayo. Dala-dala ang mga gamit, dumiretso ka sa kusina. Nang tuluyan ng dumilim, pumasok ka sa sala dala ang isang malaking mangkok ng sabaw ng bato-bato. Ching-ching, kakain na. Nagluto ako ng sabaw ng bato-bato para magkagatas ka. 3 beses kang tumawag, bago dahan-daang lumabas si Lin Qingshui mula sa silid. Hindi siya agad lumapit, nakatayo lang siya sa kanyang pwesto. Puno ng puot ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, habang tinitingnan mo ang tagpi-tagping damit ng iyong asawa, nakaramdam ka na naman ng kirot sa puso. Sa panahong ito nakapos sa lahat ng bagay. Talagang nangingibabaw ang ganda ni Lin Qingshui. Pero isa ka talagang gago. Nakuha mo na nga siya, hindi mo naman pinahalagahan. Ngayong nakikita mo siyang puno ng pag-iingat, kahit na gustong-gusto mo siyang makasabay kumain sa iisang mesa. Alam mong hanggat nandyan ka, siguradong hindi niya gagalawin ang pagkain. Sa kusina na lang ako kakain. Pagkasabi niyon, tumalikod ka at lumabas. At si Lin Qingshui ay naiwang nanigas sa kanyang kinatatayuan. Tinitingnan ng malaking mangkok na puno ng sabaw ng pugo. Pakiramdam niya ay hindi ito totoo. Panaginip lang ba to? O baka naman ito na ang huling pagkain ko? Dati, sa tuwing mayroon man lang kayong makakain, inuuna mong busugin ang sarili mo. Habang siya, pinaghugasan lang ng kaldero ang kanyang naiinom. Kaya kahit kumakalam na ang sikmura niya ngayon, hindi pa rin magawang kumain agad ni Lin Qingshui. Hanggang sa lumabas siya ng pinto, at nakita kang nakaupo sa ilalim ng bintana habang humihigop ng sabaw. May nakasabit pang malaking manok labuyo sa pintuan ng kusina. Naisip niyang marahil ay namundok ka para manghuli. Noon lang bumalik si Lin Qingshui sa loob ng bahay. Kinuha niya ang mangkok at nagsimulang kumain. Pagkatapos niyang kumain, sa ilalim ng mapagbantay na tingin ng asawa mo, anak mo na ang paghuhugas ng mga pinagkainan. Dati, isa kang batugan. Ito na yata ang unang beses na gumawa ka ng gawaing bahay ng matino sa bahay na to. Matapos ang lahat ng iyon, naalala mo ang kagaguhang ginawa mo kaninang umaga. Kaya nagpakulo ka ng isang palangga ng mainit na tubig at dinala ito sa kwarto. Ching-ching, gamitin mo tong tubig para ipampunas sa katawan mo. Pagkasabi nun, ibinaba mo ang palanggana. At nagmamadaling umalis, matagal kang nakaupo sa may pintuan. Bago mo narinig ang mahinang lagaslas ng tubig mula sa loob. Ikaw naman ay tumingala at pinagmasdan ng mga bituin. Pinag-iisipan mo ng humanap ng paraan para kumita ng pera bukas. Kailangang mapabuti agad ang kalagayan ng pamilya ninyo. Papasok na ang taglagas. Sa taglamig, ang negatibong 20 digring temperatura ay kayang magpayelo ng tubig sa isang iglap. Ang asawa at anak mo ay kailangan ng mga bagong damit panlamig. Kung hindi nila kakayanin ang taglamig na darating. Nang marinig mong tumigil na ang tubig, saka ka tumayo at pumasok sa kwarto. Nang bigla kanyang makita, sa takot, napatras si Lin Qingshui habang gumigilid palayo. Huwag kang lalapit. Nang makita mo ang eksenang iyon, sinumpa mo ang sarili mo sa isip-isip dahil sa pagiging hayop mo dati. Alam mo ring hindi agad-agad maghihilom ang sugat na iniwan mo sa kanya model. Kaya naman, marahan mo siyang pinaalalahanan. Mrs., pumasok lang ako para kunin yung tubig. Pagkasabi mo nun, dinampot mo ang tubig sa sahig at naglakad ka na palabas. Hindi ka pinansin ni Lin Qingshui. Nang makita niyang lumabas ka, mabilis siyang nagbihis. Sa bakuran, ginamit mo ang pinagligo ang mainit na tubig ng asawa mo. Para mabilis na magbanlo, dahil para mahuli yung ilang mga bato-bato. Matagal kang damapa sa damuhan. Pagkatapos mong maglinis, umupo ka sa may pintuan. Inaalala ang mga karanasan mo sa dati mong buhay. May isang panahon, may ilang tagalabas na laging gustong pumasok sa bundok para manguha ng kung ano-ano. Natatakot silang maligo, kaya ikaw na walang magawa ang kinuha nilang gabay. Noong mga panahong yun, ang tingin mo lang sa mga taga-syudad na yun ay mga walang magawa sa buhay. Dahil sa paulit-ulit mong nakikita ang mga ginagawa nila, natutunan mo na rin kung paano kunin ang mga ligaw na halamang gubat na yun. Ngayon, pwedeng-pwede mo na yung hukayin para ibenta.
Nang maisip mo to, agad kang ginanahan. Gumawa ka ng sulo. Naghanda ng ilang mga gamit na hindi naman pang propesyonal. At sinabi mo sa nasa loob ng kwarto. Ching ching, ikandado mong mabuti yung pinto. Aalis muna ako saglit, magdamag kang nawala, at nakauwi ka lang noong alas 4 na ng madaling araw. Masasabing sinwerte ka rin, dahil pababa mo ng bundok, may aksidente kang natuklasan na lungga ng alamid. Nakuha mo ang ilang mga anak nito na hindi pa dumidilat. Pag-uwi mo sa bahay, mabilis mo itong inasikaso. Pagkatapos mag-iwan ng isa sa kusina. Tuwing di pares na araw, may palengke sa bayan. Humanap ka ng lugar na maraming tao. Binata, maganda yung mga huli mo sa bundok, Iuwi mo na lang yan at ilaga sa isang kaldero. Bigyan mo ng kaunti ang pamilya ng kuya, Daiko, at Sansei mo. Hindi mo inaasahan na pagkalatag mo pa lang ng mga paninda mo. May nagtanong na agad kung magkano ang karne ng alamid. Isang matandang lalaki at babae ang nakakita sa'yo, isang binata. Nasunog sa araw. Halata agad na taga-bundok. Idagdag pa na mura ang presyo. 2 agad ang kinuha. Sa panahong ito, kailangan pa ng tiket para makakain ng karne. Kaya ang mga ganitong produkto lang mula sa bundok ang mabibili. Para may mayuwing masarap para sa ako. Bago umalis, kinulbit pa ng matandang babae ang damit ng matandang lalaki para senadoryasan ito. Kinuha na rin niya ang lahat ng balat ng musang. Para daw gawing guantes para sa apo niya sa bahay. Sa ganitong paraan, wala pang 2 oras. Naibenta na lahat ng musang. Pagkatapos, dinala mo ang mahalagang nahuli mo kahapon. Pumunta ka sa isang sikat at matagal ng batika sa bayan. Nang ilabas mo ang dala mo, nanlaki ang mga mata ng matandang lalaking may suot na makakapal na salamin. Maingat niyang kinuha ang mahalagang dala mo. Sinuri niya itong mabuti. Pagkatapos, sumenyas siya ng presyo gamit ang kamay. Ay ho, ganito ang presyo. Nang makita mo ang presyong inalok niya, pahagya kang napakunot noo. Niloloko ako ng taong to. Akala niya siguro taga-bundok ako na walang alam. Kaya naman akma mo nang kukunin pabalik ang gamit mo. Nang makita ito, pinigilan ka ng matanda. Tapos, hinaplos niya ang kanyang balbas at sinabing, ay ho. 6 na datuan Gia. Hindi ko na kayang taasan pa yan. Kahit na di ko sinasadyang maapakan at mabali ito. Mas mataas pa rin ang halaga nito kaysa sa presyong iyan. Pero anong magagawa ko? Gipit na ako sa pera. Nagugutom na sa bahay ang asawa at anak ko. Matapos mag-isip sandali, nagpasya kang ibenta na ito. Pagkatapos ay bumili ka ng karne at harina. Tumaan ka sa 2 tindahan ng kooperatiba. Para lang makabili ng gatas na bihira lang mahanap sa panahong iyon. Bago ka umuwi, naalala mo ang suot ng asawa mo kahapon. Isang lumang damit na puno ng tagpi. Kaya pumasok ka sa kaisa-isang maliit na department store ng gobyerno sa bayan. Lumiko ka para hanapin ang isang matandang mangangaso na mahigit 70 taong gulang. Binigyan mo siya ng maraming pagkain. Para lang maipagpalit ang itinatanging baril ng matandang mangangaso. At nakuha mo ito. Sa panahong ito, kailangan ng tiket para makakain ng karne. Para malayang makakain ng karne, kailangan mo pa rin kumayad. Malapit ka na sa bahay nang mapansin mong pasan-pasan ng anak nyo, nagtatrabaho sa bukid si Lin Qingshui. At ang kuya mong si Zhao Zhenxing nang makita kang papalapit. Agad na naginit ang ulo. Saan ka na namang galing, ha? Hinahayaan mong mag-isang magtrabaho sa bukid ang asawa mo. Habang nakatingin ka sa kuya mo, biglang nangilid ang luha mo. Nagtrabaho ako sa bayan, tapos bumili na rin ako ng karne at harina. Mamayang gabi, isama mo si ate at ang mga bata, sa bahay na kayo maghapunan. Nang marinig niya ito, tiningnan ka ng kuya mo nang may pagdududa. At sinuri ka mula ulo hanggang paa. Napansin niya ang putik sa pantalon mo. Tapos ay tiningnan ang punong-puno mong basket. Kaluluto lang ng ate mo ng tinapay na mais kaninang tanghali. Mamaya, padalhan mo na lang ng ilan ang asawa mo. Hindi na kami pupunta roon para kumain. Mula ngayon, alagaan mong mabuti ang asawa mo, ha? Kaya hindi ka na lang nagsalita. Tumango ka na lang, pinasan ang mga dala mo, at umuwi na. Kung gusto mong suyuin ang asawa mo, kailangan mo munang makuha ang sikmura niya. At ayun na nga, nagsimula ka ng maging abala sa kusina. Nang malapit ng dumilim, umuwi si Lin Qingshui na may dalang ilang tinapay na mais. Pero pagpasok pa lang niya sa bakuran, naamoy na niya ang bango ng karneng niluluto mula sa kusina. Kaya nagmadali siyang pumunta sa pinto ng kusina. Nakita kanyang abala sa harap ng simpleng kalan. Samantala, si Lin Qingshui ay maghapong nagtrabaho. Kaya naman kumakalam na ang sikmura niya sa gutom. Matapos ay lapag ang dalang tinapay na mais. Pumasok siya sa kwarto. Dahan-dahan niyang inihiga ang mahimbing na natutulog na sanggol sa kama. Pero sa isang paglingon, nakita niya ang isang lata ng gatas sa ibabaw ng mesa. Biglang pumulo ang dugo ni Lin Qingshui. Patakbo siyang pumasok sa kusina. At walang ano-ano'y sinampal ka. Pinuntahan mo na naman ba si nanay para pilitin siyang bigyan ka ng pera? Napakawalan Gia mo talaga, nang biglang ungkatin ng asawa mo ang tungkol sa bagay na iyon. Unti-unti mong naalala na ikaw, na isang gago, ay tinutukan mo nga pala ng kutsilyo ang biyenan mo para manghingi ng pera. Kaya naman, dali-dali kang nagsalita para itanggi iyon. Wala akong pera, lahat ng to, kinita ko ngayong araw. Sabi mo sabay dukot sa loob ng pantalon mo. Nang makita niya ang eksenang iyon, lalong nagalit si Lin Qingshui. Ito na nga ang sitwasyon. Iniisip mo pa rin yang bagay na yan. Agad siyang lumapit at sinampal ka na naman ng malakas.
Dahil sa dalawang sunod-sunod na sampal, hindi mo malaman kung matatawa ka o maiiyak. Nang makita mong wala pa ring balak tumigil si Lin Qingshui, nagmamadali mong inilabas ang 5 malalaking perang papel mula sa loob ng pantalon mo. Mahal, ito yung perang kinita ko ngayong araw. Tanggapin mo. Nang makita ni Lin Qingshui ang ilang piraso ng malalaking perang papel na pilit na isiniksik sa kamay niya. Para siyang biglang nahilo, nang makita mong matutumba na ang asawa mo. Inabot mo ang kamay mo para alalayan siya. Pero marahas itong iwinaksi ni Lin Qingshui. Hindi siya makapaniwala na ang isang batugan na tulad mo ay kayang kumita ng ganito kalaking pera sa loob lang ng isang araw. Anong klaseng maruming gawain kaya ang ginawa nito sa labas? Paano na to? Hindi na talaga kaya ang ganitong buhay? Nang makita mong hindi talaga naniniwala si Lin Qingshui sa mga sinasabi mo. Halos lumuhad ka na sa harap niya. Umakyat ako ng bundok kagabi at namitas ng ligaw na shiho. Tapos, nagkataon namang nakakita ako ng lungga ng musang. Naipalat ko yun sa 6 na malalaking perang papel. Ginastos ko ang isa para bumili ng bigas. Ito na lang ang natira. Nang marinig niya ang salitang shiho, nagkaroon ng bahagyang kislap ang mga mata ni Lin Qingshui. Sa norte, mayroong ginseng. Sa timog, mayroong shiho. Mataas ang halaga niyan bilang gamot. Mabebenta yan ng mahal. Pero sa liblib na bahagi lang ng kabundukan yan tumutubo. Napakahirap hanapin, lalo na sa gitna ng kadiliman ng gabi. Pero nang pag-isipan niyang mabuti, kaninang umaga, may mga mantsa nga ng dugo sa tabi ng balon. At may niluluto pang karne ng musang sa kaldero. Nagkamali kaya talaga ako nang hinala sa kanya. Pero paano naman niya nakilala ang dendrobium? Sa ilalim ng matamang tingin ni Lin Qingshui, itinaas mo ang kanang kamay mo at nanumpa. Wala talaga akong ginawang masama. Kung hindi na sana ako magkakaanak habang buhay. Nang makitang medyo huminahon na ang paghinga ng asawa niya, at hindi na gaanong matalim ang tingin nito, nakahinga siya ng maluwag sa loob-loob niya. Qingshui, bilisan mo, itago mo na ang pera. Maghahatid lang ako ng kaunting karne sa bahay ni kuya, para matikman din nila, kahit na mas ligtas itago ang pera sa space. Pero ang pagbibigay ng pera sa asawa, ay nangangahulugang pagbibigay na rin ng kapangyarihan sa pamilya. Pagkatapos, binuhat mo ang isang platong ginisang karne ng musang, at ang nilagang isda na may tokwa, at inilapag mo ang mga ito sa mesa sa sala. Tapos, bumalik ka sa kusina at nagsandok ng isang mangkok na pan ng karne. Naglakad ka papunta sa bahay ng kuya mo. Habang daan, binayaran mo na rin ang utang sa lugaw kay Tandang Huang. Pati na ang dati mong utang sa alak. Samantala, si Lin Qingshui naman ay nakatitig sa malalaking pera sa kamay niya. At nagmamadaling bumalik sa kwarto. Sa mahigit 2 taon nilang pagsasama, palagi ka nalang kumukuha ng pera sa kanya. Ito ang kauna-unahang beses na kusa kang nag-abot ng pera. Kaya hinati niya ang pera sa 5 bahagi. At itinago ang mga ito sa magkakaibang lugar. Pagkatapos niyang gawin iyon, narinig niya ang mabibigat na yabag sa labas. Lumabas siya ng kwarto, habang nakatingin sa umuusok na ulam at sabaw sa mesa. Medyo natulala siya. Pagkatapos ay sumilip siya sa kusina. Halos pan na ang lalagyan ng harina. Pan na rin ang lalagyan ng mantika. Sa bigan ng bahay, may nakasabit pang liempo na mahigit 10 kilo. Nagbago na ba talaga siya? Sa sandaling iyon, hindi sigurado si Lin Qingshui. Dahil sa huli, ang aso, babalik at babalik pa rin sa suka niya. Nang makitang umupo si Lin Qingshui, agad mong nilagyan ng hita ng manok gubat ang mangkok niya. Aakyat ako sa bundok bukas ng umaga. Habang hindi pa dumarating ang taglamig, kailangan kong mapuntahan lahat ng lugar kung saan may shiho para makuha ko na ang mga yon. Tutal, sa ngayon, ito ang pinakamabilis na paraan para kumita ng pera. Pag naging normal na ulit ang lahat sa bansa, para may pera tayong pang-invest sa ibang bagay. Nang marinig ang sinabi mo, natigilan sandali si Lin Qingshui bago tumango. Wala siyang imik, sinwerte lang siya kagabi, dahil nakahanap siya ng isang shiho. Imposibleng palagi siyang swertihin ng ganun. Balak ka sanang paalalahanan ni Lin Qingshui, na kung gusto mo talagang kumita, maghanap ka ng trabaho. Kahit kakarampot lang ang kikitain sa isang araw. Mas mabuti na yon kaysa wala talagang kita. Pero nang maisip niya ang ugali mo, basta't hindi ka lang nalululong sa sugal, hinayaan ka na lang niya sa pag-inom mo. Hawak niya ang kanyang chopsticks. Akmang ibabalik ang hita ng manok gubat na nasa mangkok niya. Nang makita mo ang ginagawa niya, agad mong ginamit na dahilan ng bata para pigilan siya. Mahal, ang payat-payat mo na. Kumain ka pa, kung hindi, mawawala ng gatas ang anak natin. Kahit gaano pa kaganda ang gatas na formula, iba pa rin ang gatas ng ina. At saka, mahal na nga ang gatas na pulbos, mahirap pa hanapin. Sabaw to ng isda at tokwa. Pampadami to ng gatas. Dahil sa sinabi mo, sinaman ka ng tingin ni Lin Qingshui. Namuti ang mga buko sa daliri niya sa higpit ng pagkakahawak sa chopsticks. Pero hindi na rin siya tumanggi. Isang buong araw at gabi kang nagpakapagod. Pagod na pagod ka at puyat. Sa wakas, nasolusyonan na rin ang problema sa kabuhayan ng pamilya.